Bakit babae na boses ko? Tahimik ang silid nang marinig ni Marco ang sarili niyang boses. Ma, tapos na po ako kumain. Napahinto siya. Hindi yon ang boses na nakasanayan niya. Hindi yon ang boses na kilala niya simula pagkabata. Malambot, manipis, parang babae. Mabilis niyang tinakpan ang bibig niya. Kumabog ang dibdib niya habang paulit-ulit niyang sinubukang umubo, linisin ang lalamunan, piliting ibalik ang dating lalim ng kanyang tinig. Pero wala. Marco, sigaw ng nanay niya mula sa kusina. Bakit parang iba boses mo? Hindi siya sumagot. Kinabukasan sa paaralan, pilit na hindi nagsasalita si Marco. Tahimik siyang umupo sa sulok ng silid, iniwasan ang tingin ng mga kaklase. Pero hindi niya naiwasan ang recitation. Marco, ikaw ang sumagot, sabi ng guro. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Huminga siya ng malalim. At, ang sagot po ay, tumawa ang buong klase. Bakit parang babae boses mo? Hoy, nag-voice changer ka ba? Marco, anong nangyari sa'yo? Gusto niyang lumunin ng sahig. Hindi niya alam ang isasagot. Hindi niya rin alam ang nangyayari. Pag-uwi niya, napansin niya ang isang lumang kahon sa aparador ng lola niya. Doon niya nakita ang isang luma at dilaw na notebook, may sulat kamay sa takip. Ang tinig ng damdamin. Binasa niya ito. Ayon sa notebook, may mga taong nawawala ang tunay na boses kapag matagal nilang itinatago ang nararamdaman, lungkot, takot, pangarap, at sakit na hindi nila sinasabi. At kapag umabot sa sukdulan, nagbabago ang tinig, upang ipahayag ang hindi kayang sabihin ng puso. Biglang naalala ni Marco ang lahat. Ang pagiging tahimik niya kahit nasasaktan. Ang pagkunwari niyang okay kahit hindi. Ang takot niyang husgahan kapag nagsabi ng totoo. Tahimik niyang ibinulong. Kaya pala, sa mga sumunod na araw, natutunan ni Marco na gamitin ang bagong boses niya. Hindi para magtago, kundi para magsalita ng tapat. Nagsimula siyang magbasa ng tula. Kumanta sa harap ng salamin. At sa unang pagkakataon, sinabi niya ang mga salitang matagal niyang kinikimkim. Nasasaktan ako, natatakot ako, may pangarap din ako. Unti-unting napansin ng mga tao. Ang boses niya man ay parang babae. Pero ang tapang ng sinasabi niya ay buo. Isang gabi, muling nagsalita si Marco sa harap ng salamin. At ngayon, bakit babae na boses ko? Tahimik ang paligid. At sa kanya naintindihan. Hindi dahil nagbago siya. Hindi dahil may mali sa kanya. Kundi dahil, ang boses ay walang kasarian. Ito ay salamin ng katotohanan. Nang gabing iyon, unti-unting bumalik ang dating tunog ng kanyang tinig. Hindi eksakto tulad ng dati, pero mas malinaw, mas buo, mas totoo. Wakas, simula noon, hindi na natakot si Marco magsalita. Dahil natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Hindi mahalaga kung paano ang tunog ng boses mo. Ang mahalaga, may lakas kang magsabi ng totoo.